Sa Isabela naman kasi yun, nung bagong graduate pa lang kami ng sa regiment noon, nung recruit kami ng regiment. Napunta ako kasi sa Mountain Battalion noon. Anong Mountain Battalion? Yung 4th Scout Ranger Battalion, Mountain Battalion yan. Halos nung napunta kami yan doon sa Isabela, ang operating ang operating area namin is yung sa San Mariano, Isabela, sa Sierra Madre Range. Sinong CEO ng panahon? Anong CEO ko noon sa Alpha Company ng Mountain Battalion, si late Captain Harke. Siya ang CEO ko noon. Tapos noon napalitan siya ni Lieutenant yung Gold Cruiser ng 96. Si Lieutenant Granil yata yun. Sir Granil. Oo, Sir Granil. Bago kami naghiwa-hiwalay noon. Doon talaga, para kami nag-test mission din ng mga bagong private noon eh. Kasi halos araw-araw ang namin noon, ang encounter noon, mga private pa lang kami. Sinong gumagalaw nung time na yun, yung commander ng kalaban? Ay, yung kalaban nung panahon yun, si Kalimbas. Ang 1980s? 1988-89 ang namin doon. Nung na-deploy kami yan doon, si Kalimbas. Kasi yun battalion operation yun, yung ginawa namin yan noon sa San Mariano, Isabela. Papunta kami ng Palanan. Kasi ang namin doon is sa battalion operation namin, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, saka yung headquarters battalion namin. Talagang yung doon ko na yung Rigudon concept ng operation talaga. Napaka-effective talaga ng Rigudon concept na operation. Kasi kailangan, pag alis nung Alpha, papasok yung headquarters, kailangan yung Alpha makaalis talaga dyan. Pupunta naman kami sa area ng Bravo. Parang ini-scour namin yung area. Pero yung kalaban naman, kasi may plenum nung na yun, meron kasi silang, may sa report, intel report ng batalyon, galing sa mga iba-ibang intelligence unit, nagkaroon sila ng plenum, yung malakihan nila na pagtitipon. Kaya binabangga talaga nila kami. Halos, ang dami kaming na-wounded na kasamahan doon at saka may namatay kaming kasamahan doon. Kasi si Kwan nga doon, na-wounded yun, si Captain Hake, na-wounded yun. Bali, 3 yung na-wounded sa amin yan doon. Tapos yung iba pang mga batalyon, ay company na kasama namin, Bravo, Charlie, may mga wounded din sa kanila. Parang yung area na yan, yung ang dami yung encounter dyan talaga. Yan talaga, private pa lang kami. Nila-landmines kami dyan ng mga kalaban. Kaldero lang, nakalagay lang sa kaldero yung landmines nila. Kaya, yun ang mga, namin noon, na mga private pa lang kami. Talagang napasabak na talaga kami doon ng matindi. Paano yun, Master? Mga private, kung ganun mo lang yung ganun ka-tindi yung gera, walang umuwi sa mga classmates mo? Ay, walang sa amin doon. Walang yung nagsasabi na lumural na, alis na sa serbisyo. Wala. Talagang, kami, nasa Ranger Battalion ka noon eh. Hindi ka pwedeng, hindi ka talaga sasama o kaya umayaw. Kasi nandun ka na. Hanggang nalipat kami sa Kalinga. Nilipat kami yan doon. Yung Kalinga province. Nakabody pa namin yung 5th company, yung pagkakaalam ko noon eh. 5th company yung nakabody pa noon, panahon noon. Isabela to Kalinga na. Kalinga, napunta rin kami yan doon. Napunta kami doon sa Coner. Coner, doon napunta kami. Coner, Cagayan na yata yun eh. Doon kami noon, tapos sa Curva, Pamplona, hanggang pumapasok kami. Magkasama pa yun ang Kalinga Apayaw noon. Isa pa yan. Parang kayon eh, para nung mga private kami noon, parang ang nakapunta ka doon sa nakikita mo lang sa pelikula sa Vietnam eh. May mga balais yun nung panahon na yun. Yung dinadaanan namin, may mga hukay yun, tapos may mga suyak. Tapos may apera pa noon, may mga pa sila, sibat pa sila na nakatusok sa yantok. Parang bitag. Bitag. Tapos ang mga bahay doon, hindi ka pwedeng basta-basta papasok sa pintuan or sa may bintana kasi mayroon silang balais na tinatawag na hukay pero may mga suyak siyang nakalagay. Pero mga bahay doon, ang lalaki pero walang tao. Kasi panahon kasi noon eh, no man's land kasi yun eh. Pag may makita ka na tao doon, pwede mo nang sabihin na kalaban. No man's land ang tawag nila kanila doon. Kahit doon. Dahil sa sobrang dami. Dahil sa sobrang dami ng NPA. Pero halos nung
Yung encounter na talaga namin yan doon, pati nga doon sa Ranger Company na kabady namin, may nawundid nun eh. Kaya ganun kakapal ang NPA nun sa Isabela. Hanggang sa na-transfer kami dito sa Bicol. So isa sa mga area na napuntahan mo is yung parting norte. Oh, Norte. Oh, Kalinga Province hanggang sa Nueva Vizcaya, ito sa Isabela, sa tawag dito sa yan, Lamot, naka-operate kami pero wala masyado diyan sa Lamot, sa Ifugao. Puro lakad lang ang nangyari sa amin diyan. Hindi pero ka nawundid, Master. Wala akong ano, hindi ko talaga inisip ko talaga noon na hindi ako mawundid talaga sa encounter. Kaya sabi nga, ang ano natin, ang palaging tinuturo nung instructor ako sa Division Training School sa mga private natin, pag nagtuturo ako, nakuha ko rin ito doon sa mga ano natin, lalong-lalo na kay Captain Bulagay noon, doon mga instructor namin yan doon sa Magsaysay noon. Ang sinasabi pala sa si Lieutenant Pibiar, sinasabi nila na kada lakad mo, kada step mo, maghanap ka na ng pagtataguan mo. Kasi ibig sabihin, naka-alert ka nun. Kada step mo, naka-alert ka. Pag pumutok, drop, hanap ka na agad ng cover mo. Kasi yung iba kasi, pag naglalakad, parang walang pakialam ba. Lakad lang sila ng lakad. Pag pumutok, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Tatakbo sila doon, tatakbo sila yan dyan. Pero kung sinasabi niya na kada lakad mo, maghanap ka na ng pagtataguan mo para pag pumutok, alam mo na kung saan ka pupunta. Parang na-adapt ko na rin yun na sabi ko, tama nga naman. Kasi kumbaga sa hindi ka talaga makakapag-relax talaga doon. Ginawa ko yun, pero effective talaga. Kaya hindi ka nagalusan sa loob ng... Sa loob ng 33 years, hindi ako nagalusan. Kaya sabi ko nga, mas masarap na mag-retiro ka na wala kang wounded. Pero yung hindi mo naman kasi inaasahan yan eh. Darating at darating yan sa bawat isang sundalo kasi yung kalahati nga ng paa natin ay sinasahukay na. Ay handa naman tayo sa ganun na sitwasyon. Kaya sabi ko, ay talagang kailangan lang magdasal palagi. Yan ang palagi kong nasa isip sa puso ko na bago ang lahat, ay kailangan natin humingi tayo ng tulong sa mas nakakataas sa atin. Ano yung kuan, Master, naman? Sa parting Abu Sayyaf, Imail, may... wala. Hindi ako na doon. Hindi ako nakapunta pa yan doon sa parte ng MI. Sa South, hindi ako na doon. Yung kapatid ko na nung napunta na yan doon. Yung utol ko. Sila ang pinakauna yan doon nung 94 sila. 1994. Doon iwan ko, naiwan yata yung paa ng utol ko doon. Naputulan siya? Oo, naputulan niya ng paa. May kapatid ka sundalo, sir? Sundalo, Ranger din, 118. Senior siya, sir? Senior ako sa kanya, sa sundalo. 77 yung serial number niya. Parang ako lang ang sa kanya, naging ganyo na makapasok ng sundalo noong 1990. Pero naputulan siya na pa? Oo, naputulan siya yan doon pag test mission nila. Doon sila nag-test mission sa kasi sumunod siya sa akin na mag-ranger eh. Sabi niya sa akin, magre-ranger din daw siya. Kaya nung nag-ranger na siya, nagkahiwalay na kami. Nung nalaman ko na lang na naputulan na siya ng paa. Paano mo yun, Master? Paano mo tinanggap yun? Kasi kapatid mo mismo yun eh. Kapres kayong sundalo, tapos gano'n. Siyempre, sabi ko nga, kailangan na nung pagtatawag sa akin ng CEO ko na kami nun eh. Nasa operation kami nun. Nung sinabi niya sa akin na nawundid yung kapatid ko, doon nga sa test mission, ay talagang nung una, kabado rin ako na sabi ko, sana wag mamatay. Oo, sabi ko, wag namang mamatay. Okay na nawundid na, wag na sana mamatay. Kaya yun, nagkita pa rin kami hanggang sa naputol na yung paa niya. Nung nagkita na kami, putol na yung paa niya. Kaya yun, ang ang naging kapalaran din niya. Pero nakagraduate pa rin siya ng SR 118. Kaya sabi ko nga nung napunta nung 65th, napunta yung 65th saka 49 noon doon sa Marawi, na galing dito sa 9ID. Sabi ko nga, sana ma-deploy na sana kami doon. Nung una kasi sabi nila, may, na kasi ako noon eh, Master Sergeant na ako noon. Sabi ko, hindi na ako pwede doon mag Sergeant Major noon sa,
sa Marawi noon napunta yung 49th unit namin doon kasi may nakaupo na Sergeant Major yan doon. Bakit gusto mo? Siyempre, Gusto mo bumawi? kumbaga sa gusto ko rin kumbaga sa hindi naman actually yung bumawi kasi nandun na yon. Makita ko rin din na kailangan na ipakita talaga natin yung sigasig din natin na kailangan kung sakasakali na hanggang saan dapat maputol na yung na makatulong tayo ba na mabawasan sila. Kaya sabi ko hanggang doon na lang talaga. Wala, Master Sergeant na. Hindi ka na pag master siyempre, hindi ka naman na i-deployan doon na ka pa doon sa ground mismo. Parang Marawi na yata yung noon nung time na yun, inabot na sila ng Marawi doon. 2000, 2000? Yung butik 1, butik 2, butik 3. Nakikita na lang natin yun doon sa Sa pagsiservisyo, Master, kung may mensahe na, kasi halos 30 years naglingkod sa bayan. Para grabe sakripisyo nyo yun para lang sa kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Sa mga kabataan ngayon naman, anong mensahe? Yung mga bagong henerasyon ngayon ng mga sundalo na gustong maglingkod ay kailangan na tulungan natin kung ano yung magagawa natin na tulong sa ating bayan para sa ikatatahimik ng mga kababayan natin. Kailangan natin silang tulungan. Kaya yung mga kabataan natin na gustong magsundalo o kaya magserbisyo ay kailangan tayo ng bayan natin para magsakripisyo tayo para sa kapayapaan ng ating bayan. Kaya iniinganyo ko na halos dapat kailangan na dumaan talaga sa training yung mga kabataan ngayon na lalo na itong sinasabi nila ng ROTC pag matuloy ito, napakaganda nito. Hindi naman ang lahat ng kahirapan na ipapadana sa Indo, kundi ang inaano natin dito is kailangan makapagsilbi tayo sa ating bayan. Para malaman din nila yung paano magmahal sa bayan. Oo, number 1 yun. Kailangan natin na ipakita yung natin. Sabi nga nila, ambag natin para sa kapayapaan. Yun lang sa akin, Master. Unless kung may idagdag ka pa o gusto sabihin o gusto pang i-share. Sa ngayon, para sa akin, ang gusto ko lang na i-share din dun sa mga sundalo na, lalo na, maging Philippine Army or hindi naman siya Scout Ranger na regular na Armed Forces of the Philippines, ay gawin lang natin yung trabaho natin ng maayos. At yun lang ang may pagmamalaki natin sa ating mga susunod na henerasyon. At syempre, huwag natin kalimutan palagi ang kung may kapal sa ating buhay kasi siya nang magbibigay sa atin ng giya kung saan dapat ang ating patutunguhan. Maraming salamat. Rangers, Rangers, lead the way!